They know all my money sure. I don't ever get it one way. Yeah, spin it and I get it same day. But hey, I didn't come here to party. I didn't come here to stay. I came to leave with somebody. I only came to You know what I came for? I'ma throw a bankroll. You ain't gotta flex, got your mind on me. Throw it till it's all gone. I don't gotta save no. I can blow a check. Tell me what it's gonna be. When they wanna go off, they know all my money show off. I don't ever get it one way. Hello! Nagustuhan niyo ba yung intro video? Mukhang tanga lang yung Ale, no? Pasensyahan nyo na. Kasi baka hindi nakainom ng gamot yun eh. Active na naman. At saka, last week kasi, siya, night shift. So, hindi nagkakatulog. Pasensyahan nyo na. But anyway, seriously, welcome ko muna kayo. From Barrio to Britain, Britain to Barrio. Welcome mga ka-B2B. Saan man kayong panig ng mundo, magandang araw sa inyo. At sana, okay lang po kayo. So, simulan ko to by saying ko, ano bang topic natin? Sabi ko nga, my blog is not about luxury living in the UK, but it's about living in the UK. Paano mabuhay at mag-survive in the UK? Bracket, adulting 101. Okay, so dito sa UK, pag-usapan natin today ay about basura. So, basura, trash, waste, or dito mas kilala sa tawag na refuse or rubbish. So, rubbish means straightforward basura, but it can actually be used in a different context. Okay, I'll use it in a sentence. Okay, what kind of idea is that? That's rubbish. Okay, it means it's nonsense. It's useless, Just don't tell me something about that. Yeah. Pero hindi ako ganun magsalita. Baka sabihin nyo na maldita. Lang yun. Word of the day. Tag. Basically, whatever the person is telling me is useless, nonsense, or waste. Or just say, please don't. That's it. Enough. Okay. Sakit, no? Nagsaktan din ako sa sinabi ko. Pero hindi mo ako gano'n. Hindi ako maldita, girl. Okay. So, moving on. Start ko yung conversation natin about basura or rubbish. I'll use the word rubbish na lang. Mas madali. By quoting Alan Holmes' blog entry in gov.uk titled Creating a Better Place. He said, "We all create waste and we are responsible to what happened to it." Tama naman. But at the same time, here in the UK, it's a two-way responsibility na sana din sa Pilipinas makita natin sa mga susunod na panahon. It's not just a responsibility by us who create the waste, but at the same time, it's a responsibility of, the government. In here, it's the local or district council or the city council. Under the Environmental Protection Act of 1990, the government has a responsibility to collect our waste. And at the same time din, nabigyan ang mga mamamayan, ng guidance on how we should dispose our waste. So, speaking of guidance, ayan na nga. Ito, naka-receive kami yearly ng waste collection calendar. So, dito sa waste collection calendar, yan, may guide na yan ng different type of bins. And dun sa may top naman, makikita mo kung ano ba yung mga dapat na ilagay. So, iisa-isahin natin yan. Yeah. So, after nitong vlog na to, best in basura na tayong lahat. And at the same time, makikita mo din dito yung schedule ng collection. So, dito sa lugar namin, it's every Wednesday. Pero meron din collection every Tuesday. Pero i-explain ko siya sa inyo later pag inisa-isa na natin yung different type of bins. So, and as citizen or regardless of what your status dito sa UK or your entry level dito sa UK, pagdating po natin dito, we have responsibility as well to comply. Kasi kung hindi, maka-receive tayo ng first is written warning at kung sobrang tigas ng ulo talaga natin,
ay magkakaroon na tayo ng penalty. So, yan. So, ganun kahalaga yung pag-ayos ng basura dito. So, kaya naisipan ko na i-share ito sa inyo. At sana makatulong. Sa Pinas naman kasi, nisip ko nga, paano kaya kayong ginagawa ng mga magulang ko para itapon yung basura namin? Pamis, ayoko na isipin. Ayan po, pamain na lang po. Hindi siya bag. Ito isang food recycling receptacle. Ayan. Or caddy. So, dito, ayan, dito namin nilalagay yung mga nabubulok na basura. Particularly, yung mga food wastage, yung mga leftover. Kasi napag-alaman namin, na in-explain naman sa amin din, na apparently, pag itong mga pagkain na ito is, nag-mold, nag-rot sa isang landfill, ay it creates a harmful substance na 25 times harmful than carbon dioxide. So, ayaw naman natin yan. At tsaka kami dito, itong lugar namin, the street, we were quite lucky na isa kami sa mga napili na makasali sa trial na ginagawa ng council wherein 4,000 household, i-collect nila every Tuesday yung kanilang food waste. So, yun naman. So, dito naman po siya, ganyan. So, possibly in your area, may ganito na, it's an ongoing, pero sa amin, trial pa lang. So, ganito lang po siya. Ayan. Lagay nyo lang dyan yung food wastage. Okay? Alright? Okay, and next naman natin ay itong yellow bag. So, nakita niyo yan kanina dun sa video nung Ale, no? Ayan. So, itong yellow bag na to, actually, i-explain ko pala yung schedule dito. Kaya isang gray at isang green. Kasi on alternate Wednesday, kinokollect yung black bean. And on the following Wednesday naman is yung mga recyclable materials. Okay? So, under nun is itong yellow bag. So, ang nilalagay dito are cardboard and brown paper. So, yung cardboard naman, no? Kapakita ko lang sa inyo. Ayan. So, malaki yan. Pero hindi naman ibig sabihin, yung halimbawa meron kayong binili na ganito kalaking box, ilalagay nyo na siya dun sa yellow. Ang instruction is, you have to tupi-tupiin nyo naman na ma-meet nyo yung standard na 2 by 2 feet. Ayan. So, tupi-tupi and then talon-talon para ma-fit siya. Tapos, para magkasya. And i-collect naman nila yan. Including yung mga brown envelopes. Okay? And then, aside from yung mga malalaki talaga mga boxes, isa pa sa inilalagay namin doon ay yung mga, yung mga box ng mga frozen food. So, ito katulad nito, fish and chips na frozen. So, dito naman kasi nga sa UK, ang bilis ng buhay, work, ganyan. Although may work-life balance na sinasabi, pero yung ibang mga chores like really cooking meals for yourself, na talagang mag-chop-chop ka pa ng gulay, magpapaka-chef-chef ka pa, di mo na siya nagagawa. So, init-init na lang or microwave na lang. So, ang ginagawa nila, yung iba talaga, yung mga microwavable food. So, syempre, ilagay mo sa microwave or yung iba naman, diretso na siya sa oven. And then, ayun na. Then, you can do other things and then you can eat and sleep or work. So, yung pag-freeze naman ng food, di naman nabago sa atin yan. Aminin nyo, na-experience nyo to, o baka na-experience nyo pa din. Yung pupunta ka sa rep, tapos pagbukas mo ng freezer na, di ba, shucks, may ice cream, may birthday, ganyan, no? Tapos pag-open mo pa, sinigang, o kaya isda, yung tilapiyang pinirito, o yung katulad ng nanay ko, ito, notorious, alam niya to. Pagbukas ko, spaghetti sauce. Alam mo yung para yata to sa next na New Year celebration. Okay, yun lang naman. Okay, next ulit tayo. Okay, ang next naman natin is itong blue bag. So, dito sa blue bag, ang nilalagay dito ay mga papel or paper or yung mga leaflets, magazines, brochures na remember dun sa may hole in the door na vlog ko is dun pinapadaan. Oo, marami niyan dito. May mga leaflets about takeaway shop
and services na pinoprovide ng certain, like business. Yan. So, alam ng government yan na nagpa-pile up yan, dumadami yan, at it becomes waste. So, kinokolekta din nila yan. And they have given us a blue bag as receptacle for it. So, isa pa pala, no? So, kasi nasabi ko paper, no? So, dito sa UK, they're trying to promote paperless. Paperless communication, basically. So, online, so most of the things na katulad ng bank statement, kung meron kayong mga old bank statement, ang ina-advise naman nila kasi may element of confidentiality and to promote your privacy, punit-punitin nyo. And ilagay siya sa carrier bag o supot, tapos ilagay siya dun sa blue bag. Tsaka yung mga halimbawa, mga love letter ng jowa nyo, mga breakup letter, ganyan, punit-punitin nyo na din. Kasi baka mamaya, alam mo, may nosy or usisero, marites na binman, mabasa pa nila yung storya ng love life nyo. Yan lang naman. Okay, next bin tayo. Ang next naman nating aalamin ay ang red box. So, ang red box, yan, pinoprovide nga pala ng council itong mga bins na ito at mga waste receptacles. So, dito sa red box, ito yung mga glass and plastics and cans o mga tins. So, preferably, ang ina-advise nila kung pwede naman, pag ibahin na daw, alam mo, hindi pagsamahin yung glass and yung mga plastic and tins. So, pakita ko sa inyo siya mamaya. Pero, for the meantime, pakita ko sa inyo kung ano yung ina-advise nila gawin dun sa mga bote ng plastic. So, syempre, empty muna natin yung laman niya. So, shucks, ano ba? Buhay pa siya. Okay, so, ang ina-advise nila, medyo maingay So, alam nyo, karamihan ng mga plastic bottles dito, napansin ko ang lalambot. One time nga dahil sa malambot yung pag-ibig ko natapon sa akin kasi napiga. So, easy, no? Ayan. So, ang aim lang naman, kaya nila ina-advise na ganituhin na siya, is it gives more space. So, more things, more bottles, na pwede mong ma-recycle. Ayan. Tapos, nire-recycle nila itong mga ito. Diba? Ang galing, no? Pakita ko sa inyo kung saang box or bin ko siya nilalagay. Medyo madami-dami ito eh. Okay, so next naman natin pag-uusapan is about batteries and mobile phones. So, paano nga ba? Alam nyo naman, ang generation ngayon, the technology speaking, na grabe yung evolution ng mga cellphones, lahat na, iPhone pa yan, or, Android phone, grabe talaga. So, although, background story na, ito yung phone ko, nung una akong pumunta dito sa UK, so, my mom and I, nag-share pa kami ng pambayad dito para makabili ako kasi kailangan ng klase ng phone na madaling yung hindi mo na i-open line. Yung pwede siyang magamit agad sa ibang bansa. So, parang 11,000 yata ito eh. So, naghati pa kami ng nanay ko para lang mabili ito. So, kaya hanggang ngayon, sinisave ko pa siya. And believe it or not, sa kabila ng pagbago ng mundo, ito yung first touchscreen na phone ko in 2014. At itong ginagamit ko ngayon, ito lang yung second phone ko. So, from this to that. Or to this. So, yun. Hindi ako naanod ng mundo eh. Pero, nakikisabay ako. Okay, sa Agos. Pero, hindi ako naanod. So, ang tawag dito, so, paano siya i-dispose? So, halimbawa, mayroon ka ng bagong model ng phone. So, para siya i-dispose, kuha ka lang ng isang receptacle na may lead or leaded, and then lagay mo lang siya. And even, yung mga batteries, yung mga used batteries, so ilagay mo lang siya dyan. Make sure na it's leaded. Tsaka yung i-dispose mo na rin yung pinaglagyan mo na Tupperware or lalagyan. Tapos, ilabas mo siya sa collection day. At sila nang bahala dyan. So, yun naman mga bigger appliances. Ay, wala tayong magagawa dyan. Diba sabi ko, libre yung collection. Pero yung mga malalaking TV, 60 inches,
na TV, ref, ganyan, oven, kailangan tawagan nyo yung council nyo at makipag-communicate kayo sa kanila kung magkano ba yung babayaran at kung paano yung collection process. Yung iba naman, no? Sabi nga nila, di ba may kasabihan tayo, one man's trash could be another one's treasure. So, maaaring yung hindi na mahalaga sa'yo, sobrang halaga o magiging napakahalaga sa isang tao. Actually, ako yung best example. Alam niyo itong suot ko na to, ano to be, from charity shop. So, ibig sabihin sa atin, ukay, parang ganon. But, the proceeds nung pinambayad mo would go to charity. Pero, ito naman, basta mura lang to. Ayan. Basta may, yung nagawa niya, purpose niya na pala, painitin ako, okay na ako naman. So, kung halimbawa, for textiles, i-ano ko na rin, i-segue ko na siya. For textiles, yung mga clothes and shoes, lagay nyo lang siya sa carrier bag. Tapos ilabas nyo siya. Tapos sino nang bahala doon. Or kung gusto nyo na kayo mismo ang mag-donate, or, pwede nyo siyang dalhin sa mga charity shops. At makipag-communicate kayo kung paano ba kayo makakapag-donate ng mga gamit, ng mga damit, ng sapatos, mga old shoes na hindi nyo na ginagamit o hindi na kasya. Ayun, or yun naman. Or, katulad ni Yeska, si Yeska, yung mga, for example, old toys ng mga anak, ng mga namin, yung mga anak nyo, ayan, is, i-dinodonate niya sa church, ganyan, or minsan nilalabas niya, tapos kinukuha na lang ng mga kapitbahay. O kung naglalakad din ako, nakita ko ng isang rice cooker, oo, na siguro, magpapalit na siya, ganyan. Gusto niyo yung mga high-end na rice cooker na. So, pwede niyo siyang ilabas sa bahay. Tapos, kaminsan, yung mga napapadaan na kailangan yun, kukunin na lang nila. Minsan sofa, minsan coffee table, ganyan. Huwag naman yung parang isang kama ilalabas niyo sa street. Mapapagalitan kayo. Ayun. Or kung ano naman, may mga kaibigan kayo na may kailangan, ibigay niyo na lang. O, diba? Or magpabayad kayo ng konti. Or use yung Vinted app. Isa yung sa app na sikat dito na yung binebenta pa din nila o binilalagyan nila ng presyo yung mga old stuffs and belongings nila at binebenta nila. Ang isa pa way is car boot. So, pag sinabi mong car boot, siya, para siyang isang area, I've been there a few times, dahil kay Tito Mike. And then, alam mo yung mga second-hand stuff, things, electronics, clothes, shoes, name it, they have it. Mabibili nyo doon at a good price kasi nga, used na siya. But doesn't mean na hindi siya reliable. Yung iba lang talaga ng mga tao, nag-upgrade sila ng mga gamit. So, yun. Ayan. Tapos, yun naman mga domestic waste na hindi na ma-recycle, ay syempre, diretso yan sa black bin. So, ito, black bin na to, mayroon pang mas malaking black bin na pinaprovide naman ng council. Sige, samahan nyo ako sa likod kasi ilalagay ko na yung mga plastic na piniyot-piyot, kinrush-crush ko para ready na siya for collection this coming Wednesday. Ayan, nandito na ako sa likod bahay. Wala naman akong garden talaga kasi naka-plot lang ako. Pero nandito yung mga bins na sinabi ko sa inyo. So, pakita ko sa inyo ha. So, ayan na nga yung red bean. So, inilagay ko na dyan yung mga plastic. And here we go. Ayan. So, ready for collection na siya. Tapos, ito naman yung sinasabi ko na black bean. Para sa mga domestic waste na will go to landfill. Ito, nakalimutan ko pala sa inyo sabihin. Itong brown bean na ito is for garden waste. Ayan. So, yun lang naman. Sana may natutunan at sana ay magamit ito sa pang-araw-araw na buhay dito sa UK. Nakalimutan ko pa lang sabihin sa inyo na kung may gusto pa kayong malaman tungkol sa UK, suggest lang kayo ng copy and I will try to make a video about it. Wag mahiya. No, okay. Hindi ako na-get. Hindi ako maldita katulad. I don't think your ideas are rubbish. Okay? Till our next video.